2. Amen. Pero magsimula tayo sa verse 11. And when they have come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, verse 12, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Verse 13, let's all read together. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word. For Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed for Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. Basahin muna sa Tagalog, mga kapatid. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangyang at mira. Kalibasa ay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin. Kaya't siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto. Nananatili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Let us dwell, mga kapatid, sa thought na ito or sa subject na ating tatalakayin sa hapong ito. The title of the message, The Purpose of God's Warning. Can we read that together? The purpose of God's warning. Ang layunin ng babala ng Diyos. Ang katuyuan sa pasidaan sa Diyos. Sa Ilocano medyo mahirap kasi ang hirap kunin yung word na warning, no? Ang nakita ko doon is caution. Ti panggep, ti pakdaar ti Diyos. Ti panggep, ti warning ti Diyos. Yan, okay na. Ang katuyuan sang pagpaandam sang Diyos. Panginoon, tulungan niyo po kami sa hapong ito, mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, your word is powerful, O God. Hallelujah. Let the hearers of your word, O God, hallelujah, return differently, Panginoon, will change and come to you, O Lord God, with humbleness in their hearts. May you find a place in our hearts this afternoon, and we will find ourselves doing your will in Jesus' name. And everybody say amen. You can be seated, mga kapatid, at palakpakan natin ng malakas pa. Hallelujah! Yung papuri para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Praise God. So ang story natin, mag-pick up tayo, mga kapatid. Christmas is past. Lumipas na ang Pasko. Alam niyo ba, kahapon na to yun, sa isang araw, bumaba ako sa taxi, naalala ko, batiin ang driver. Sabi ko, Merry Christmas! Sabi niya, Happy New Year! Lumipas na pala ang Pasko. Yan ang mundo, mga kapatid. Sa atin na mga Kristiyano, totoong Kristiyano, gusto natin Pasko araw-araw. At inaawit natin yan, sinasabi natin yan, pero minsan hindi natin sinusunod yung mga wishes natin, mga kapatid, sa ating sarili at sa kapanahunan. The worship of the wise man, don't you know that it came perhaps up to 2 years after the birth of Christ? So ang story sa Matthew, mga kapatid, yes,
Alam natin na ipanganak na ang Panginoon doon sa sabsaban, mga kapatid. Praise God, sa unang page noon. Nung dumating pala ang mga pantas, mga kapatid, praise the Lord, din natin alam kung ilan sila. Basta may 3 silang major gift sa naisilang na hari, Emmanuel with us. Pero kung tingnan natin, natagpuan nila ito sa bahay, which is approximately mga 2 years na pala. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba yan? May text ako niyan. Matthew 2:16. Basahin natin. Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, aywan ko kung nasa scripture, was exceedingly angry, and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem in all its districts from 2 years old and under. Nagalit si Herodes dahil hindi na bumalik sa kanya at nag-report itong mga pantas. Amen. So 2 years after na, dahil sabi dito, from 2 years under, pinaslang. Pinatay ang mga batang lalaki sa Bethlehem at karatig puok na may mga gulang na 2 taon pababa. Ibig sabihin, 2 years, inestimate ni Herodes. Minsan may talino din ang kaaway, pero kamangmangan yan sa Diyos. May proteksyon ng Diyos, kaya nga may warnings. Sabi dito, ayon sa panahon na kanyang tiniyak mula sa mga pantas, according to the time which he had determined from the wise men. Praise God. So when it was time to depart, they were warned of God. Nang oras na para umalis si Jose at dalhin ang kanyang pamilya, binalaan siya ng Diyos. Matthew 2 verse 12, then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod. Hindi lang ito dream na sinabi, mga kapatid, na hindi binigay ang masasabi nating detalye talaga sa dream niya. Nagpakita ulit ang anghel. Amen. Dahil yun ang language na kung saan, o yun ang makikita niya sa panaginip na kung saan masigurado talaga ni Jose na Panginoon yun. Mag-ingat din tayo sa mga panaginip natin. Dahil panaginip niya i-interpret ng isa. Sa katunayan, may mabibili kang aklat na interpretation of dreams. Diba? Amen. Hindi yan ang sa Panginoon, mga kapatid, dahil hindi pare-parehas ang dream at iba-iba ang pangungusap ng Diyos sa tao. Iba sa iyo, iba sa akin, iba sa iyong mga kapatid o sa kakilala mo. At alam mo na ang Diyos yun dahil it will follow God's word. Praise God. Hallelujah. Amen. There are many warnings in the Bible for all people. A warning that is always relevant to this present time. A warning that should never be canceled. Amen. Maraming babala sa Biblia para sa lahat ng tao. At sabihin mo sa katabi mo, at para din sa iyo. Isang babala na laging may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Relevant po ang salita ng Diyos. Relevant din po ang pangungusap ng Diyos kahit na ang kanyang pangungusap at babala sa atin. Praise God. And God does not give empty warnings. Praise the Lord. After death, the judgment. Isa yan sa mga babala. Hebrews 9:27. And it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. At yamang itinagda na sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Maraming warnings sa Bible. May isa pa sa Hebrews 4:13. And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. We are accountable to God. May pananagutan tayo sa Diyos. At sa salitang iyan, kasama ang babala, kasama ang warning. Amen. Kasama ang, ano ba yun sa Bisaya, mga kaigsunan? Pasidaan.
Ano yun sa Ilocano, mga kapsat? Pakispell. Balaag. Balaag. Praise the Lord. Sa Ilonggo. Paandam. Praise God. Paandam. So pasidaan, balaad, paandam, babala, mga kapatid. Praise God. May isa pa. We must all appear before the judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Itong hukuman ni Kristo, mga kapatid, ito yung tayo yun, yung mga saved. Praise God. Pagkatapos ng rapture, may tinatawag na judgment seat of Christ. So ano man ang ginawa mo after ka na-convert, isusulit mo doon sa Panginoon. Praise God. Ano man ang ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. At may isa pa, itong nakakatakot na babala, mga kapatid, sa Revelation 20 verse 11 to 15. Hindi ko nabasahin lahat, mag-jump lang ako, mga kapatid. Sabi dito sa verse 11, then I saw a great white throne and him who sat on it. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Verse 12, and I saw the dead, small and great, standing before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. At nakita ko ang mga patay, mga dakila, at mga hamak na nakakatayo o nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Verse 15, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. At ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaya bago pa mag-2025, siguraduhin na natin na ligtas tayo. Dahil may babala ang Diyos. May pasidaan ang Diyos. May balaag ang Diyos. May paandam ang Diyos sa atin, mga kapatid. God has special purposes in His warnings. Amen. May mga natatanging layunin ng Diyos sa kanyang mga babala. Praise God. Number 1, God's warnings are to change the direction of our lives. Basahin nga natin malakas, mga kapatid. God's warnings are to change the direction of our lives. Ang babala ng Diyos ay baguhin ang direksyon ng ating buhay. Amen. Praise the Lord. Ang pasidaan sa Diyos mao ang pag-usab sa direksyon sa atong kinabuhi. Ti balaag ti Diyos ket baliwan na ti direksyon ti biyag tayo. Amen. Ang paandam sa Diyos amo ang pag-usang direksyon sang aton mga kabuhi. Sabi dito, mga kapatid, they departed into their own country another way. Nag-iba sila ng daan, pauwi sa kanilang lupain. Praise God. Ano bang nangyari sa kanila? Itong pantas, mga kapatid, na talakay natin last week. We have discussed it. We have heard it. They arrive in Jerusalem. Nang pagdating nila sa Jerusalem, they were summoned to meet with Herod. Pinatawag upang makipagkita kay Herodes. They did not go back the same route, mga kapatid. Hindi sila bumalik sa parihong rota. Praise God. God would not command the impossible. Do you believe that? Sabihin mo sa katabi mo, God would not command the impossible. Hindi siya magbabala sa atin, mga kapatid. Hindi siya magbibigay ng mensahe. Hindi siya magbibigay ng direksyon na hindi natin magawa. Lahat na direksyon galing sa Diyos ay magawa natin. Praise God. And God did it or do it in warning us, mga kapatid. They are to change the direction of our lives. Amen. Kung ang buhay mo parang walang direksyon, mga kapatid, at kung saan-saan lang may direksyon. Paano ko ba sabihin yan? Yung iba wala talagang plano sa kanilang buhay. Saan ka bukas? Ewan ko. Ano ang hapunan natin mamaya? Hindi ko pa alam.
Praise God. Walang direksyon sa buhay. Amen. Kailan ka pa gigising ng maaga? Wala ring plano. Kailan ka maagang matulog? Itong best pag tumatanda na. Kailan ka pa mag-exercise tuwing umaga? Kailan ka pa pala kakain ng healthy foods? Yung iba may cholesterol, mataas ng cholesterol. Pag may lechon dyan, sige, ngayon lang ito, Panginoon. Kain mo na. Praise God. Hindi inuutos ng Diyos sa atin ang imposible. Praise God. Ang Diyos dili musugo sa imposible kanato. Saan nga ibilin ti Diyos kada tayo ti imposible? Ang Diyos hindi kin magsugo sa imposible sa aton. Praise God at salamat sa Panginoon because bago siya nag-utos mga kapatid, He prepared a way for us. He prepared a way for us to be right with Him and to reconcile with Him. Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Si Kristo ay namatay para sa atin. He was resurrected and offered salvation. Siya ay nabuhay na maguli at nag-alay ng kaligtasan. So ano ang ating sagot mga kapatid? Nasa Hebrews 11:6. Amen. For who comes to God must believe that He is. Sapagkat ang sino mang lumapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. We prepare to meet Him by faith. Sabihin mo sa katabi mo, by faith lang. No other way. There is only one way and that is by faith mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Meeting Christ by faith changes the way we take in life. Meeting Christ by faith, mga kapatid, changes the way we live. Kaya inaawit-awit ko, I think, nung nakahawak ako ng gitara, nandito ba kayo nung humawak ako ng gitara noong nagpa-practice mga kapatid? Wala kayo no, bago ata pang Christmas yan. Last Sunday ata yun, umawit ako. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus in the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Awitin nyo nga, sabayan nyo ako. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change in my life. Alam ko marunong iba sa Ilocano niyan. Sino? Hindi ko na memorize sa Ilocano. Ni Bisaya, hindi ko na maalala mga kapatid. Praise God. Pagpasensyahan nyo na ang boses ko. Amen. But warnings. Everybody say warnings. Mga babala, mga pasidaan. Praise God. Dagiti, balag. Mga paandam. Hindi ko na kasi naisulat eh. Praise the Lord. Sabi nga sa Amos 4:12 mga kapatid, prepare to meet your God. Amen. Humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Handa ba kayo mga kapatid? Hindi pagsalubong sa taon ang ating pinaghahandaan dito. Narito tayo upang salubungin ang ating dakilang Diyos. Dahil sinabi niya, pinaalalahanan din tayo mga kapatid na malapit na siyang bumalik. Praise God, the world condition, I think, bugbog na tayo sa sinabi ko na dito, napakaraming beses na, libo-libo na ako, siguro mga milyon na mga kapatid, na ang kondisyon ng mundo ay hindi bubuti mga kapatid. Ang kasunod na maghari ay si Antikristo na. Dahil magulo na ang sangbutang ito, walang makapagbigay ng kapayapaan. Pero si Antikristo lamang. Pero tayo ang tinitingnan natin mga kapatid. Hallelujah sa panahon na ito. Praise God sa signs of the end times. Dapat marami tayong madala sa paanan ng Diyos para marami tayong makasama sa rapture. Amen.
Malapit na siyang, ang Antikristo lilitaw. Bago siya lilitaw, may pag-agaw mga kapatid, may rapture na mangyayari. Praise God. At bago ang rapture na yan sa panahong ito sa atin mga kapatid, ay ang dakilang ani. Praise God. Salamat sa pagtuturo mo, Sister Mabel, na kailangan maging matapang tayo. Praise God. Paupo-upo ka lang dyan. Amen. At kung may nakita kang ligaw, mga kapatid, walang direksyon sa kanilang buhay, ay hayuan mo. Praise God. Amen. I hope pag-uwi natin may direksyon tayo mga kapatid sa ating buhay. Amen. Paul, may isa pa pala. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kaloob ng Diyos ay walang bayad. Praise God, ay buhay na walang hanggan sa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. But Hebrews 12:6 mga kapatid says, for whom the Lord loves, He chastens and scourges every son whom He receives. Amen. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Amen. Nasa kalagitnaan ako ng mga anak ng Diyos. At huwag kayong mahinaan ng loob kung dinidisiplina tayo mga kapatid. Dahil gusto kong parusahan ka man ng Panginoon, at least tinuturing kanyang anak. Kasi kung hindi kanya papaluin mga kapatid, ay hindi ka anak ng Diyos. Baka anak ka sa labas. Labas sa pamilya ng Diyos. Praise the Lord. Itong si Pablo mga kapatid, actually may warning ang Diyos sa kanya. Amen. But salamat sa Diyos at nakinig siya. Dahil ano bang nangyari sa kanya mga kapatid? As he journeyed, he came near Damascus in Acts 9 verse 3. And suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. Amen. Sa paglakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Paul took the light from heaven as a warning. Praise God. Kaya mga kapatid, sinabi ko rin dito kanina, nauna lang ang Hebrews 12:6 na kung pinalo ka ng Panginoon, take that as a warning. Yes. Praise the Lord. Nung magkakita ni Saulo mga kapatid, si Pablo, si Saulo pa siya noon, pero very zealous siya mga kapatid, ay ipapakulong niya ang mananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Dinadrag niya mga kapatid, dinadala niya sa kulungan, pinapabilanggo niya mga kapatid. Praise God. But as light, maliwanag mga kapatid, praise God, ay naging tanda sa kanya at alam niyo ba, nabulag siya actually. Amen. Kung minsan, kung papaluin tayo ng Panginoon, masakit, di po ba? Pero ariin nating tanda yan or warnings yan, babala yan, galing sa Panginoon. Sino nakakilala sa inyo sa Old Testament prophet na si Jonah? Yes. Jonah 2 verse 1. Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish's belly. Amen. Mabuti siya, nakapanalangin siya mga kapatid sa tiyan ng isda o ng balyena mga kapatid. Praise God. I believe may regular prayer time si Jonah. Di po ba? Dahil paano siya makapanalangin mga kapatid kung di siya sanay manalangin? Di ba? Di ba, gulatin ka mga kapatid, anong pangalan binabanggit mo? Ang iba hindi kaya. Ewan ko kung ano yun. Ha? Pero kung nakasanayan mo na mga kapatid, automatic na sa'yo, di po ba? Si Jonah na nalangin siya mga kapatid. Pero kahit siguro, binigay ko lang yan sa inyo as one point. Another angle mga kapatid. Sa isang anggulo, posible rin na dahil sa amoy
Na-suffocate na siya, half-dead na si Jonah, mga kapatid. Or baka kagigising lang din niya, nananalangin siya. Praise God. Out of danger. Sa desperasyon, mga kapatid. Praise God. Pero sa atin lang, alam niyo ba mga kapatid, una nating hintayin na manalangin tayo sa loob pa o sa tiyan pa ng isda. Ang iba, manalangin lang kung may problema. Yung talagang hindi na talaga nila mabigyan ng lunas or bigyan ng kalunasan ba yun? Kalutasan. Hindi nila mabigyan lutas or sagot ng kanilang mga problema, mga kapatid. Doon lang sila manalangin. Praise God. Kung sumakit na at nabali na ang kamay, Brother Christian, doon lang sila manalangin. Pero noong maganda pa ang ayos nila, hindi nila pinakinggan. But, taken mga kapatid, posible na warning yan ng Panginoon. Hindi man natin minsan sinasadya na masaktan po tayo, di po ba? Hindi man natin sinasadya, minsan madapa tayo. Minsan, pagkatapos dapa, ayon pa nating bumangon. Gagapang muna. So the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah onto dry land. So Jonah and his time in the great fish as a warning. Amen. Has God sent a warning to you? Yun ang pinapaliwanag ko dito na parang nahirapan akong paliwanag, mga kapatid. Yung minsan ang sakit natin, warning din yan sa Panginoon. Yung minsan yung termination natin, warning din yan sa Panginoon. Sabihin lang natin warning in a sense that God wants us to change our direction. May iba na gusto nilang manatili sa Singapore pero pinauwi sila. Di po ba? So that's God's will, mga kapatid, na mag-iba ng direksyon. Ang iba naman may planong mang-ibang bansa. Pero posibleng hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya warning din yan sa atin na hindi mangyari ang gusto nating mangyari. May crisis sa buhay mo, posibleng warning yan galing sa Panginoon. Andyan pa ba kayo? May crisis sa buhay mo, may setback sa buhay mo, may mga hindi ka na kuha, mga kapatid, ng mga pangarap mo, posible ay warning yan galing sa Panginoon. Praise God. God's warnings are to change the direction of our lives. Baguhin ang direksyon ng ating buhay. Amen. God's warnings are to save us from the destroyer. Upang iligtas tayo mula sa maninira. Ang mga pasidaan sa Diyos, mao ang pagluwas ka nato, gikan sa maglalaglag. Ti balaag ti Diyos, kit isalakan na tayo, iti managdadael. Ang paandam sang Diyos, amo ang pagluwas sa aton, gikan sa manuglaglag. For Herod will seek the young child to destroy him, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sagol upang siya ay patayin. Alam nyo ba, may nagkukunwaring sasamba din sa ating Panginoon. Herod's aim, when he talked to the wise men, ay nailahad, mga kapatid, dahil sa kanyang action sa verse 16, kung hindi ako magkamali. Praise the Lord. Una, he talked of worship. Pero actually sa intention niya is wickedness. He talked of dedication. I will also worship him. But he intended destruction. That's why Herod typifies Satan, the destroyer. Praise God. Si Herodes ay naglalarawan kay Satanas, ang maninira. But Jesus came to destroy the works of the destroyer. John 10:10, I have come that they might have life, that they may have it more abundantly. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkakaroon nito ng may kasaganaan. Ephesians 2, mga kapatid, basahin ko sa atin. But God, who is rich in mercy because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved.
Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsusuway or pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Praise God. At ito pang familiar verse, mga kapatid, at alam kong patapos na ako, Romans 6 verse 3-6. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ were baptized into His death? Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection, knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Medyo mahirap yun dahil English yun, Tagalogin ko. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Hallelujah! Praise God! Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus, upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Praise the Lord. Romans 8:9-11. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is none of His. And if Christ is in you, everybody say, Christ is in me. When I received the Holy Spirit, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Amen. Ngunit kayo'y wala sa laman. Yes, nandito pa tayo sa lupa, mga kapatid, pero hindi na tayo mabuhay ayon sa laman, kundi nasa Espiritu na tayo. Yamang mananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sino nakatanggap na ng Holy Spirit or Holy Ghost, mga kapatid? Everybody shout hallelujah! Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na muli kay Kristo, ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na muli kay Jesus, ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Mahirap ko na yan sabihin sa ibang language, mga kapatid. But God's warnings, amen, are to save us from the destroyer. That's why if we obey God's plan and the gospel, mga kapatid, we have a guarantee. We have a reward, mga kapatid, that we will be with Him. We will go to heaven, mga kapatid, at hindi tayo mapaparusahan. Praise God, sa panahon ng white throne judgment, dahil na-rapture na tayo, doon na tayo sa judgment seat of Christ.
Last at pangatlo mga kapatid, according sa ating text, God's warnings are to guide us into the design of His Word. Amen. Ang babala ng Diyos ay gagabay sa atin sa disenyo ng Kanyang salita. Ang mga pasidaan sa Diyos mao ang paggiya kanato ngadto sa laraw sa iyang pulong. Ti balaag ti Diyos ket manginwanwan kada tayo iti sawsao sa sao ti Diyos ti Apo. Praise the Lord. Amen. Ang paandam sang Diyos amo ang pagtuytoy sa aton sa disenyo sang iya pulong. Amen. That it might be fulfilled. Upang matupad mga kapatid. God intends to bring our lives in line with the Bible. Praise God. Habang nagmuni-muni ako mga kapatid, hindi ko na lang sabihin sa inyo kung nasaan ako sa bahagi ng bahay. Sa isang sulok mga kapatid, nang muni-muni ako, sabi ko, praise God, napakasimple lang talaga ang kalooban ng Panginoon. Praise God, yung isinusulong nating pagbabago mga kapatid, praise God, ang Diyos ay may kapangyarihan sa Espiritu Santo or sa banal na Espiritu na tinanggap natin mga kapatid, may kapangyarihan na mabago ang buhay natin. Paano ko pa sabihin ito mga kapatid? Napakahirap. Napakasimple actually ang divine plan of God, yung step by step. Hindi mahirap mga kapatid. Yung mga ninanais nating dreams, pangarap mga kapatid, sa buhay. Praise God, kung nandito na tayo sa Panginoon, aayusin niya ng Panginoon. Sa totoo lang. Praise God. Ito ang pinaisip sa akin ng Panginoon. May mga nangarap sa atin na magkaroon ng vacation house sa tabing dagat. At may mga gamit ka doon na pwede kang pumalaot. Magdala ng pagkain. Ang iba nangangarap ng yati. Sa pantalan yung yati, wala sa bahay. Pwede pala dyan sa Sentosa. Praise the Lord. Tapos, mag-relax ka doon sa gitna ng dagat. Kakain ka ng tanghalian mo doon. Seafood. Totoo yan mga kapatid. Ewan ko lang kung anong mga pangarap ninyo sa buhay. Basta naisip ko yan mga kapatid na mag-relax. Tapos balang araw, magkakaroon din ako ng ganyan. Tapos nag-flash sa aking isip mga kapatid, sino ang nangarap? Ang nangarap niyan mangingisda. Na-gets nyo? Kakayod ako, magpayaman ako, para babalik lang din doon sa dagat. Naintindihan niyo mga kapatid? Praise God. Ang nangarap noon, kaya tawa ako ng tawa mga kapatid. Sabi ko, ang nangarap, yung palaging nasa dagat. Praise God. Pero napakasimple lang mga kapatid sa atin ang plano niya. Sundin mo lang siya. Babaguhin niya. Di ba sabi sa Biblia, God will delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. He will give you the desires of your heart dahil ang desire ng heart mo, kung in line ka sa plano ng Diyos, ay ang kabutihan para sa iyo na galing sa Panginoon. Hindi yung sa iyo lang na-imagine mo kung anong future mo. Praise God. So, God's warning are to guide us into the design of His Word. Sa story, mga kapatid, God intends to bring our lives in line with the Bible. Out of Egypt, I called my son. Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Egypt is a symbol in Scripture of the world. Ang Ehipto ay isang simbolo ng mundo. So what does it mean? God is calling His people out of the world. Kaya nga may rapture Para kukunin tayo dito dahil magulo na ang mundong ito. Babalik na lang tayo sa millennial reign. Praise God, may battle of Armageddon muna dito. Huwag kayong matakot sa mga Armageddon na yan. Wala na tayo dito. Praise God.
Dahil nasa judgment seat of Christ na tayo. At tutulong tayo sa Israel in a form of immortals na mga kapatid. May immortality na tayo doon. Amen. Bababa na tayo kasama ang Panginoon. Praise God. Tutulungan ang Israel, mga kapatid. Aapak ang Diyos sa Mount Olives, mga kapatid. Sa Israel. God is calling His people out of the world. Kaya ngayon pa lang, magsumikap na tayo, mga kapatid. Isagawa na natin. Praise God. 1 John 2:15-16, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but of the world. Huwag niyong ibigin ang sanglibutan ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay masasamang pagnanasa ng laman, mga pagnanasa ng mga mata, at mga pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. 2 Corinthians 6:14-17, do not be unequally yoked together with the unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness, and what accord has Christ with Belial, or what part of has a believer with an unbeliever, and what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God said, I will dwell with them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Verse 17, therefore come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Amen. Praise God. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat ang anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman, at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong pakikipag-isa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Verse 17, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipon ng anumang bagay na marumi, at kayo aking tatanggapin. Will you stand? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. God sends His warnings in different ways. Ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang mga babala sa iba't ibang paraan. Sa story natin, mga kapatid, the wise men and Joseph were warned in dreams. Praise God. But to us, mga kapatid, we may be warned through the circumstances in this life. Amen. Kung ating balikan ang year 2024, mga kapatid, ang iba sa atin, hindi maganda ang mga karanasan natin o ang mga pangyayari sa buhay natin. But salamat sa Diyos. We heed God's warning and we are here today. Praise God. Kung maalala nyo ang opening ni Brother Melvin, mga kapatid, it is the same God that brought us here until this time. Up to this time. Praise God. Ang altar call natin sa hapong ito, mga kapatid, at bago pa naman natin sasalubungin ang taon, alam kong maglilinis tayo dito. Spring cleaning tayo in advance. Pero bago yun, mga kapatid, and I believe, sabi ni Sister Nance, mag-order na tayo online, pero kung may natira kayong ham, may turkey pa, may mga luto pa, makipag-align kayo, mga kapatid, sa inyong mga leaders. Praise God. But bago yan ang spring cleaning na yan, mga kapatid, mag-spring cleaning muna tayo ngayon. Salubungin natin ang taon, mga kapatid. Praise God. Are you willing to allow Him or Jesus Christ to change the direction of your life?
Sinabi ko lang, medyo masakit itong mga sinabi ko sa 2 Corinthians, mga kapatid, dahil ito'y pagpalo ni Pablo, mga kapatid, gamit ang kalooban ng Diyos, salita ng Diyos sa mga taga-Korinto. Dahil may division sila. Marami silang problema. Lahat na lang na malaking problema ay nasa Corinthian church. Dahil ang Corinthian church, mga kapatid, in the early century, sabi doon, I think the most, there are 50,000 doon sa Corinthian church, mga kapatid. Malagong church ito, mga kapatid, pero malago din ang problema. Marami din problema. Kaya sinaway sila ni Apostol Pablo, mga kapatid, at itinuwid sila. Praise God. Verse 17, kaya nga lumabas kayo sa kanila sa kamunduhan. Humiwalay kayo. At sinabi ni Apostol Pablo, yan ang sabi ng Panginoon. Amen. Praise God. Are you willing to allow Jesus Christ to change the direction of your life? Kung gagawin natin yan, mga kapatid, kung pahintulutan natin ang Diyos, maalala ko palagi Sister Judy. Judy ba yun? Ang sabi niya sa care group, sabi niya, Pastor, nag-backslide man ako how many years, ang daming taon. Pero sabi niya, ang key lang talaga, sabi niya may nakita daw siyang mukha na hindi niya maalis-alis sa kanyang isip o sa kanyang paningin. Praise God. Kaya siya bumalik sa Panginoon at sabi niya, graduate siya ngayon, no, Sister Judy? Praise God. At sabi niya, isa lang ang sikreto, I surrender all to Jesus. Isa lang ang kasagutan ng ating mga hinarap is I surrender all to Jesus. Because if we allow Him to change the direction of our lives, He will deliver us from the destroyer. He will reveal His will to us. He will lead you into the wonderful design of His Word. Di ba pangako ng Panginoon, you will receive power. Tatanggap ka ng kapangyarihan. Praise God. And you will experience transformation. Praise God, into a new creature. Amen. Praise God. Hallelujah. May katanungan dito, mga kapatid, kasama ng ating altar call. What have you done to prepare to meet your God? Sa rapture, makakasalubong mo ba sigurado ang Panginoon? Ano ang ginawa mo upang maghanda o makahanda ka? Praise God. Unsa ang imong nahimo sa pag-andam? Sa Ilocano, anyati inaramid mo tapno makapagsagana ka. Ano ang imo nahimo sa paghanda? Praise God. I think James 4:8, you can draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. And Peter said unto them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Praise God. Some mistakenly think they are ready. Ang ilan ay nagkakamali sa pag-iisip na sila ay handa na. Dahil ang kanilang rason, mga kapatid, naipanganak akong Pentecostal. Naipanganak ako sa Christian family. Naipanganak ako sa democratic nation. I'm born in civilized nation. Praise God. Hindi ang pagiging democratic country ang magsisave sa iyo, kapatid. Or ang sabi ng iba, nabaptize na ako at miyembro na ako ng isang iglesia o isang samahan. At namumuhay ako ng upright life, malinis na buhay, makatuwirang buhay.
Alam nyo ba that none of this prepare us for that meeting? Because we are all an unclean thing, sabi sa Isaiah, and all our righteousnesses are filthy rags. Amen. Ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Mga kapatid, isa pang scripture at mag-altar o dalawa na lang. Matthew 7. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. So importante kapatid na kilala mo ang Panginoon at kilala ka ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Praise God. Sundin natin ang babala ng Diyos at maghanda. Let's heed God's warning and be prepared. Praise God. 2 Corinthians 7:1, last scripture. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Sa nasabi ko na mga kapatid, spring cleaning ngayon, unahan na natin. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the spirit, of this flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. Let's pray.